may barko. Barko na big. Yun, what's up mga isda? Welcome back to YouTube channel Man Isda TV mga isda. May video for today mga isda. Doon na naman tayo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea mga isda. At tingnan nyo mga isda kung gaano kaganda ang Ayungin Shoal. Kaya pinipilit kunin ng China ang Ayungin sa West Philippine Sea. At pag-aligid naman nila sa ating mga kapwa Pilipino o mga Pilipino mga isda. Kaya panoorin nyo mga isda ang kalagayan ng mga Pilipino sa bawat pagpunta nila sa Ayungin Shoal. Tara, let's go! Yun na, magandang araw. Papunta naman sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa Second Thomas Sierra Madre, barko ng Philippine Navy. Papunta na naman ang aking ang bangkang sinasakyan ng aking kaibigan na si Kuya Dansoy, si Kuya. Yun na, mapapansin nyo dyan mga kaisda, yung mga alon na mga puti. Yan yung hibas na o low tide na siya. Dahil part na yan ng ayan na yung mga bahura na mga pangisda ng mga Pilipinong mga isda, kaya ganyan kayaman yung West Philippine Sea Ayungin Shoal. Kaya pinag-aagawan ito ng dalawang bansa ng China at Pilipinas dahil sobrang yaman sa yamang dagat o lamang dagat yan ang bahura na yan. Yan, at papunta na sila at marami na dyan mga isda na nangingisda rin na barko ng China o mga fishing vessel ng mga China na pinapayagan ng China Coast Guard na mapalaot dyan sa Ayungin Shoal. Pero ang mga Pilipinong mangisda na naari ng teritoryo ng Ayungin Shoal ay hindi pinapayagan. Ito hinaharang yan mga isda. Sobrang lawak niyan ng bahura na yan. At yan na nga, malapit na doon sa pangisdaan at meron na sila natanaw na isang fishing vessel at ito o ewan ba o China Coast Guard o fishing vessel, di ko lang alam to, na nag-aaligid. At yan na nga, ito na ang nag-aaligid na fishing vessel ba o China Coast Guard. At tinawin natin na barko ng China. Yan o, hindi basta-basta mga pangisda ang mga mangisdang Pilipino dahil sa pagharang o pag-aligid niya, dahil natatakot din ang kapwa Pilipino natin na baka kung anong gawin sa kanila kung sakaling mapalayo sila sa mother boat. Kasi dyan lang sa hulihan lagi na kanilang bangka o malaking bangka, di lumalayo mga isda yung barko na yan. Kaya tinatanong yan ng aking kaibigan kung China Coast Guard ba o fishing vessel lang din na nangingisda rin sa part ng Ayungin Shoal. Dahil hindi sila nilulubayan, ibig sabihin siguro niya na security rin siya ng China siguro. Hindi yan umaalis mga isda, dyan lang talaga yan siya. Yan, sa likod lang talaga nila. Kaya yung mga maliliit na bangka kung nakikita nyo, hindi makaalis o makapangisda o makapanangigi dahil natatakot sa umaaligid na barko ng China. Dahil hindi sila lumalayo, sa hulihan lang siya lagi kahit na naka-stop over na yung ating bangka ng mga kapwa natin Pilipinong mangisda. Yan o, tingnan nyo kung ano yung para siyang barko din siya na tulad sa atin yung barko ng Bipar. Kaya yan o, at napansin nyo yun, yung isang maliit na bangka, papapawi na siya dahil natatakot na siya na baka sundan siya o anong gawin sa kanya. Kaya hindi sila basta-basta talaga makapalaot, hindi sila makapokus sa kanilang hanap buhay dahil merong nag-aaligid na China Coast Guard. Yan, napapansin nyo mga isda, yan,
yung kanina na may barko na ay may bangkang maliit. Yan, hindi yan siya umalis dyan na sabi ng aking kaibigan na 4 hours ata siya na-steady dyan sa kanilang likuran. Kaya yan, napilitan lang bumaba yung mga maliliit na bangka at hindi rin lumalayo sa area o malapit lang talaga sila sa mother boat. Yan o, yun yung panoorin nyo kung napapansin nyo. Kaya pasensya na rin sa patayo ang video dahil di talaga siyempre sinabi lang natin to sa ating kaibigan na mag-video at niya na niya pahiga yung cellphone niya dahil cellphone na yung ginagamit niya. Kaya yan patuloy pa rin talaga yung umaaligid kahit na hindi naman umaalis ang bangka. At yun na napansin siguro nila na bumaba na yung mga maliliit na bangka o yung driver ng maliliit na bangka ay lumapit na talaga masyado sa mother boat. Kaya nagbalikan naman, wala lang na videoan yung pagbalik ng mga bangkang di motor dahil lumapit na talaga siya masyado sa mother boat. At napadesisyon na ng kapitan at ay nagdidesisyon pa ang kapitan kung talagang alis na lang sila dahil hindi makapokus sa paghanap buhay dahil nakaligid lagi ang barko ng China. Para siyang tulad siya ng Bipar, barko ng Bipar, parang ganun siya ang itsura ng bangkang yan. At yun, umalis na lang yung kapitan ng aking kaibigan dahil di sila makapokus kung isang araw sila o 2 araw sila doon. Kung ganun lagi ang sitwasyon na nakaligid lagi at matatakot din yung mga kapwa natin Pilipino na lumayo sa mother boat o sa malaking bangka na dahil kagagawan nga ng fishing vessel ba yan o Coast Guard ng China. Lumayo na lang sila o umalis sila sa Ayungin Shoal at tumakbo na lang sila ibang location para makapaghanap buhay ng maayos. Yan maganda sa hanap buhay yan talaga yung Ayungin Shoal kasi talagang hindi sayang yung pagod mo. Talagang sulit yung pagpunta nyo kahit milya-milyahe ang layo sa inyong hometown o sa Palawan, Puerto Princesa. Talagang hindi rin talaga kayo mabibigo pag doon kayo nagbiyahe dahil ang mga sari-saring isda o mga isdang bato na mga mamahalin ay nandun talaga lahat. Kaya pag uwi mo talaga mayroon talagang makakain ng pamilya mo, makakabili ka rin talaga ng mga dapat kailangan at sa panghanap buhay o sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya umalis na lang yung aking mga kaibigan sa location ng maganda sana na Bahura sa part ng Ayungin. Sila na lang nag-adjust ang mga Pilipinong mangisda, ma-adjust na lang sa kagagawa ng fishing vessel na Premis pikas lawis mga igsoon. To adit gusto mo ito rao ang barko. Bitcom. First Thomas. Mo'y First Thomas. Ugmaani adto na pod sa Sabina na Bahura. At yun, baka sa mga mukha nila o tingnan niyo mo lang na yung panghihinayang yung mga isda. Yan, no? Baka sa kalungkutan na talagang nanghinayang sila sa location na yun dahil talagang sureball talaga ang mga isda talagang makukuha mo dun talaga mga quality o mga mamahaling mga isda. Kaso meron nga talagang nag-aabala na fishing vessel o barko ng China o ano ba o Bipar ba nila, ewan lang kung ano yun doon. Nanghihinayang talaga sila sa location na yun dahil marami talagang isda doon at lumipat na lang sila o sila nag-adjust kahit sariling teritoryo ng Pilipinas ay wala kayong magagawa dahil yun talaga ang masakit na katotohanan na kailangan na lang nating tanggapin. At kung maraming mang nag-iisip na kaya natin o ganito ganyan, wala tayong magagawa. Yun mga isda, shoutout nga pala dyan kay Kuya Dansoy, si Kuya. Pinaka-the best yan. Ating kapitan niya si Daging. Yung mga kasamahan niya dyan, sila ka Johnny at di ko na alam yung iba. Shoutout sa inyo, God bless at ingat palagi sa pagpalaot sa mga kapwa ko mga isda dyan. Kaya shoutout pala dyan sa mga tuloy-tuloy suporta sa Isda TV. Sana huwag kayong magsawang magsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at God
bless po.